binibigay sa'yo yung mga ganun challenges, kasi nga mabait ka, He wants you to grow. Hello guys and welcome sa ating Masterclass Podcast kung saan itong podcast natin ay hindi lang basta kwentu-kwentuhan or karaniwang conversation lang na kung ano-ano yung mga sinasabi, but this podcast is marami kang matututunan. So mapa-relationship, mapa-money or business. Ganyan sa naranasan mong lifestyle, posible yung mga hindi mo akalain na mga figure na ganun kalalaki na pwede palang kitain. At saka parang tao lang din sila, bro. Tao sila Kumbaga, Meron silang ginawa parehas lang kayo. Para sa akin, iba-iba man sa buhay ng starting line. Ako, nabuhay man ako na puro utang yung family namin. Pero it doesn't mean na hindi siya kaya. Kumbaga, wala naman tayong choice Kailangan lang natin subukan Kasi kung hindi natin susubukan, isa lang ang sigurado, hindi natin makukuha yan. So, the only choice that we have is to try and try and try until we achieve something. Tama. Kasi walang try, walang ginawa, walang result. Oh, most of the people are expecting a results na hindi naman sila nagtrabaho para makuha yung resulta na yun. What you sow is what you reap, di ba? So, kailangan if I'm mistaken, kasama yun sa Newton's law Yung ano nga ba yung law? Yung law Law of ni motion, Isaac Newton, diba? law of motion. For every action, there's an equal or opposite reaction. Yeah, science, bro. So, sa akin, kung ano yung Law of thermodynamics. Kung ano yung pinutin mo, ayun ang resulta mo. Sa exam pro, makakapagsinungaling ka. Sa girlfriend mo, makakapagsinungaling ka. Sa ibang tao, makakapagsinungaling ka. Pero sa buhay, hindi ka pwede magsinungaling dyan. Kung ano yung tinrabaho mo, ayun yung makukuha mo. That's it. No more, no less. Ngayon, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, kasalanan mo yan. Masalanan. You need to take credibility. Kasi ayun, bro, ganito lang yan. Yung mga poor people, kagaya ko dati, at yung mga rich people na iba, parehas silang self-made Kumbaga, parehas silang, when I say self-made, parehas sila ang may gawa nun. Sadyang, ang umaamin lang nun is yung rich people. Yung usually dati tayo, hesitant tayo, hindi, kasi ganito, kasi ganyan. Lagi mo, Swerte kasi sila. oo, sinisisi Anak yung mga mayaman na external sila. factors Pero yung, alam mo yun, ang nag-a-admit lang talaga nun yung mga may results na ginawa ko to. Ginawa nila. So, kailangan, you need to take accountability lagi na, alam mo yun. Yung ikaw resulta mo, galing talaga sa ginagawa Sa mo. ginagawa mo. Kung ano yung meron ka ngayon, yun yung output Dahilan sa mga ginawa mo before. sa ganun siya, bro. Ang ganda nung lesson, no? Sobrang solid yung bro. Sobrang solid. So, nung nag-work, so, nung nag-work ka na, dire-diretso, tapos naranasan mo yung lifestyle. Kaya pala merong sinasabi na, dapat maranasan mo yung buhay ng mayaman. Magpunta ka lang sa mga mamahan, punta ka sa podium, magkape ka lang doon. Oo. Kahit hindi ka pa nakakarating doon sa ganong kalagayan. Kaya pala may mga ganong mga advice. Mga ganun, bro. At sa akin, ako sa akin, lagi ako nagpupuntang pressures din sa sarili ko. There was a time na bumukod ako na hindi ko pa naman kaya bumukod talaga Pero pinilit ko. Kaya May ilan ba kayo magkakapatid? Wala ako, solo lang. Isang anak ka lang. Kaya nga, I don't have a backup. Same pala tayo, only child. Diba? I don't have a backup. I'm the backup. Ikaw lang wala 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 kang choice bro. Walang choice. Kung wala, kung ayaw nila, sino? Diba? Kung wala, paano? Ikaw dapat yun. So, para sa akin, at a young age, you need to become a man. Naging man na agad ako na kailangan responsable ako sa buhay. Kasi bro, ang greatest fear ko is umaabot yung mga, kasi alam ko na maaabot ko yung bagay na gusto ko Oo. Yung pangarap ko, alam ko maaabot ko yan. Pero ang greatest fear ko, yung maabot ko siya na wala na yung mga taong mahal ko. Yun ang mahirap. Yun ang Kasi masakit patanda na, ng patanda yung nakakatakot. parents natin, bro. Ayoko dumating sa point na, okay nga yun, naabot mo na yung mga pangarap mo, pero wala naman dyan yung taong mahal mo. Kaya, doon na-build sa akin yung urgency na at a young age, kailangan kong mag-grind. Gawa mo na talaga. O kahit mag-sacrifice ako, okay lang. Kasi sa akin, mas mahirap yung regret ko na I should have done more, yung ganon. Hindi ko kakayanan. Mas okay nang ibuhos ko ngayon. At least, I did my best. Para sa family mo. Oo. Kasi yun din yung nakapag-motivate sa'yo na gusto mo maiparanas sa kanila Oo, exactly. So paano nga naman yun kung matanda na sila o kaya naman wala na. Oo. Parang wala nang sense sa'yo na Exactly. Kaya ngayon, pagka, pupunta akong Malaysia, Hong Kong,
Although sa Thailand, iba kasi yung kasama ko doon, more on sa business. So, Thailand, Hong Kong, pinapunta ibang bansa. Sinasama ko yung mother ko, yung tito ko. So, ano kasi, para sa akin, yung pera, kaya mong kitain ulit yan eh. Oo. Pero yung type na meron ka, kasi ang dami kong narinig ng story eh, Oo. ng mga kakilala ko na mga nagbe-business din Oo. na, sana pala nasama ko si Lola sa gantong bansa. Ang dami nilang regrets. So, Ano may pala? mga ganun eh. Kaya Sinama ako, ka. May kung paranas. nakita ko na sa kanila, paranas ko na rin. Para somehow, hindi ko na magawa yung mga mistakes nila. Ayun din yung tulong ng mga mentor, ng mga tao nasa circle mo. Kasi, you will learn from your mistakes. Pero you will learn a lot more from others people's From the mistakes of other Yeah. people. Yun yung pinaka-wisdom eh. Oo, bro. Grabe, sobra. Wisdom talaga. Sobrang dami mong matututunan talaga from other people. Mga mentors, Totoo mga yan, bro. tao. Tsaka being family-oriented talaga, katulad mo. Very family-oriented ka, nakikita ko eh. Katulad ko rin actually, yun din ang pinaka-purpose ko ngayon. Oo. To be honest, na kaya ako gustong maging successful para maiparanas ko rin sa family ko kahit pa paano. Oh, bro. Ayun eh. Ano eh. I think, that's a man should be. Ano eh. Kailangan ikaw yung mag-take ng hits eh. Ikaw yung mahirapan for your family. And it's very hard to be that man pag walang sumusuporta sa'yo. It's very hard to be that man if walang nakaka-appreciate ng ginagawa mo. Because most of the people are thinking na you are doing it kasi for the sake of you lang. Na hindi nila alam, deep down inside you, Yes. yung purity ng puso mo, ginagawa mo yun for them. For Pero them. hindi nila nakikita yun. So, ayun yung mahirap na, sabi ko nga, one of my biggest realization this year, mas mahirap pang maging mabait kaysa maging masama. Bakit mo naman? Paano? Bro, sa sobrang cruel, sa sobrang hard, sa sobrang harsh ng mundo na ginagalawan natin, napakahirap maging at piliin maging mabait. Kasi pagka masama ka, hindi nangyari sa'yo masama, reasonable eh. Kasi masama ka naman eh. So, Pero pag mabait ka, tapos yung mga external things, ang dami nangyayari sa problema, sometimes you will start questioning it. Diba? Pero later on, marirealize mo na binigay sa yung mga ganong problema, binigay sa yung mga ganong challenges, kasi nga mabait ka, He wants you to grow. If you ask for growth, He will give you challenges to overcome with. challenges ang ibibigay sa'yo eh. Oo, kasi ano eh, sa akin, if you want a human to be patient, pag-iintayin mo yan. May ibibigay ka ng challenges. Ang ibibigay challenges. Oo. Hindi Kasi hindi siya patience. matututo eh. So sa akin, later on you will realize eh. May quote niya ako dun sa damitan ko dati na hindi pa ako nag-start noon, nagtatrabaho pa lang ako for free. Nalimutan ko lang yung Bible verse na yun. Pero, ang basically overall thought niya, if you didn't know what is happening right now, later on you will understand. Ayun yung pinaka sa akin Bible verse ko na Tumatak talaga sa'yo. tumatak sa akin na everything happens for a reason talaga. Everything happens for a You reason. just need to wait. Time will tell you kung ba't siya nangyaring ganon. Pero later on, ma-realize mo na, kaya pala siya nangyari. Grabe. So yung mga sufferings, yung mga lahat ng bagay na nangyayari para sa atin, lahat ng nararanasan natin. May reasons. May reason lahat yun. Reason. Para siya sa'yo. Hiniling sa mo growth siya. May natin. mga bagay sa'yo na nangyayari ngayon kasi hiniling mo yan dati. Bibigyan ka ng pagsubok eh. Oo. Exactly. Yung pagsubok talaga na yun yung magpapalakas sa'yo. Yeah. Kung gusto mo talagang yumaman, hindi ka bibigyan ng pera. Oo, bro. Bibigyan ka ng challenge. Challenges, problema. Bibigyan ka ng problema. Bibigyan ka ng mga tao na tutulungan ka mag-grow. Kasi may mga tao seasonal lang eh. Diba? May mga tao, lalo, syempre pag nag-business ka, may mga, yung gusto mo ng tulungan sila tapos later on sila pa yung, kumbaga, pinakain mo na pero Baliktad. kinagat Sila ka pa. pa yung gumawa ng masama sa'yo. Exactly, may mga ganun eh. Usually, sa mga business owner, ganyan eh. So sa akin, ano eh, kailangan maintindihan na kailangan mo sila para matuto ka. Natuto ka. Mag-grow ka. Pero hindi dahil sa nag-expect ka rin ng return na kapalit dun sa Exactly. pagtulong mo sa kanila. Yeah. Yung minsan pa nga, yung kung sino yung hindi mo tinulungan, yun pa yung tutulong sa'yo. Totoo yun. Kung sino yung tinulungan mo, yun pa yung magtataksil sa'yo. Oh, Yung pa yung magbebetray sa'yo. exactly. Yeah. Yung tinatawag na law of reciprocity, depende, no? Yung magre-reciprocate yun. Totoo. Ang ganda nung ganong mga lesson, mga natutunan natin sa isa't isa. Natutunan ko sa'yo. Grabe, napakalalim eh. Napakalalim talaga niya. Tapos isa pa na na-realize ko, yun nga, nung nasabi mo na
everything happens for a reason. Hindi lang yung mga challenges na nangyayari sa atin, pati yung mga tao nga na na-encounter natin. Oo, bro. Binigay siya dyan para matuto ka, para ma-build ka. Halimbawa, tayo nagkakilala. Meron ding reason eh. Ba't tayo nagkakilala? Ba't tayo nagkita? Oo, bro. Everything happens for a reason talaga. Sa akin, you just need to know the game so that you don't panic if there's things happening in your What's life. happening in your life? Wala ka dapat ipag-alala eh, no? Oo. Kasi usually, yung iba parang gusto na agad sumuko na ano ba itong mga binibigay sa akin, sunod-sunod yung problema ko. Oo, pero not knowing na hiniling mo yan before. Hiniling mo mag-grow before. Ngayon, binigay lang sa'yo yung kailangan mo para ma-achieve mo yung results na gusto mo. Tama. Tapos naalala ko tuloy yung si Ken Honda, if familiar ka. International best-selling author siya. Parang ano. Ng Happy Money. Happy. Okay. Nung dumalo ko sa NAC, National Achievers Congress, punta kami sa City of Dreams, nila Chris, yung mga friends ko. Okay. Nag-meet kami ni Ken Honda. Nice. Nagkakilala kami kasi nakita niya yung book na Happy Money nakapatong sa table namin. Nandoon siya sa likod. Tinap niya ako sa likod. Oh, that's my book, sabi niya gano'n. Tapos, na-invite ko siya mag-podcast kami. Mag-podcast kami. Interview ko siya about sa relationship with money, about money management. What are the takeaways na tumatak sa'yo? Yung tumatak sa akin that time, kagaya kasi nung nasabi mo, kaya ako siya naipasok. Yung sinabi ni Ken Honda, na everything happens for a reason, sinabi rin niya, na kung yung libro daw na yon ay hindi nakapatong dito, or kung kami daw ay hindi nakaupo dito, kung doon kami nakaupo, is hindi daw mangyayari na mag-meet Yeah. kami. Everything happens for a reason daw. Ang tawag daw doon ay synchronicity. Synchronicity. Hindi lang yung mga bagay, mga tao, Lahat. position mo, oras, environment mo. Exactly. Sa akin, ano eh. Totoo yung swerte. Ayun yung na-realize ko. Na totoo ang swerte. Pero, kailangan mong tandaan na kung hindi ka action, hindi ka suswertehin. The formula for luck, para sa akin, when preparation meets the opportunity, that's luck. Kasi, that time, nakapag-prepare kayo eh. Tapos may opportunity, dumating din yung author, di ba? Yun. So sa akin, ano eh, may mga times din sa buhay ko na if wala akong cellphone, if hindi ako maalam mag-edit, tapos dumating yung opportunity na ganun, Mamimiss hindi ko mo. mamimiss ko. Hindi ko makagat. Hindi ka prepared for that. Exactly, bro. So, sa akin din ngayon, if wala akong enough finance, hindi ako makapagbukas ng another traditional na venture na possible sana pero kailangan ng financial side. May mga ganun. For example, may mas murang kotse, parang no-brainer na kung isipin yung offer. Tapos wala kang enough finances to back it up. Masasayang yung opportunity. So Yes. sa akin, you need Hindi to rin ikaw makakabili ng gano'n. Yung mga opportunity, merong requirement, may mga prerequisite para talaga ma-unlock mo yung opportunity na yun for you. Tama. Sa akin, ano bro, ganun talaga. Ang mahirap lang sa iba, they are just preparing when they are expecting something to happen. Doon pa lang nagpe-prepare. Oo, doon pa lang nagpe-prepare pagka alam nila na, okay, parating na, prepare na ako. Pero, that one thing na kailangan mong tandaan, kailangan mong mag-prepare kahit wala, hindi mo pa alam or kahit walang mangyayari sa'yo, kailangan mag-prepare ka na mag-prepare para pag may dumating sa'yo opportunity, Makahanda ka na. swerte ka. Prepare lang ng prepare, no? Prepare Para lang yung kwento ng langgam tsaka yung tipaklong, kahit hindi naman umuulan pa, basta pasok lang siya ng Nag-iimbak na pasok. sila. Imbak lang ng Exactly. imbak yung langgam. Yung tipaklong, kain lang ng kain, ubos na ubos. Kaya ano man ang mangyari sa'yo, di ba? Lagi ka nakahanda. Exactly. Yeah. Tsaka, minsan may pagkakataon na hindi naman tayo naghahanda, basta tayo nag-grind lang talaga tayo. Pero may Oo. darating na opportunity. Nahanda tayo. Nahanda na tayo, Wila, di ba? Yeah. So, hindi natin na-expect eh. Na yung mga ginagawa pala natin sa buhay natin is preparation for the next level Exactly. para sa future natin. Yun yung mga tumatato. Ang dami mga wisdom, no? Ang dami mga life experiences, mga life wisdom na Dami, napupulot sa'yo. All throughout. All throughout, no? Tapos, ang ganda kasi nung simula mo, from scratch talaga, video editing eh. Tapos, na-expose ka sa mga lives nila, mga billionaire, gusto dumating yun. Imagine, nag-work ka lang for free, no? So, ano marirecommend mo dun sa mga nanonood sa atin na gustong mag-start din ng career, ng kanilang video editing agency or gusto makapag-start ng business? Sa akin, siguro sa iba, hindi kayang gawin yun. Hindi ko rin nare-recommend sa iba, sa lahat. Pero if you can work for free, work for free. Pero ang mahirap kasi sa iba,
they are working for free sa malaking company na. Ako, tamo sa experience ko, all throughout, di ako nag-work sa malaking company. Nag-work ako dun sa kaya kong kausapin yung may-ari ng company. Gets mo yun? Kasi So, may ano eh, ano, kailangan, ano siya bro eh, parang kailangan ma-extract mo yung knowledge niya rin, mahawa ka rin. Tapos in return, bibigyan mo siya ng serbisyo mo. So sa akin, ano, mas better na makapag-work ka dun sa directly nakakasama mo Nung yung nakakasama CA. mo siya. Kasi hindi ka man niya kunyari ako, hindi man ako maturuan ng exactly na techniques, pero through observation, natututo ako, na-adapt ko. At saka ano eh, you just have to act like someone you want to be. Kung paano sila gumalaw, ganun ka rin dapat gumalaw. Kung I-internalize mo na. kung paano nadali yung sarili nila, dapat ganun ka rin. For example, ang dream mo is straight body ka, yung paano ka magsalita, gusto mo yung ganung klase ng tao, And you have to act that way. yak mo na, ganun. Oo. Ganun talaga siya. So, sa akin, ayun, hindi siya applicable sa lahat, pero ayun yung ginawa ko. At ayun din yung kaya kong gawin hanggang sa ngayon. Kahit ngayon, bro, ayun yung mahirap sa iba na hindi na nila kayang magtrabaho ng libre pagka kumikita na sila ng pera. Kasi Ayun nga, entitled na sila. may ego na eh. Oo, kita ko na, kumikita na akong ganito, Nakalaki may mo. business na ako. Yung Oo. iba nga, sumusunod sa akin, tapos ako, tatrabaho ng libre. Kaya nga, Pero not knowing na ano eh, bro, wala ka naman eh. Parang sa akin, you're just a tiny piece of the society na hindi mo kailangan maging entitled na kailangan marunong kang humalik sa lupa, bro. Ayun yun, kahit anong taas ng narating mo, na-achieve mo, kailangan marunong ka pa rin humalik sa lupa. Ayun yung ano, parang kaya mo pa rin ibaba yung ego mo to the point na nasa lupa na siya. kaya nga, tama. Kaya nga sabi, habang tumataas ka, lalo kang magpakababa. Oh, exactly. Lalo kang magpaka-humble. Yeah. No? Pagka lalo kang down to earth, mas lalo kang pagpapalain. Totoo yan, bro. Nasa Bible yan, di ba? Oo. Na kasi yung mga nasa taas, yung ano, it doesn't mean financial, pero yung ego ba? Yun. Oo. Kailangan maging humble ka lang lagi. Example lang lang yun. Kaya pala yung kung sino yung mga papayaman ng papayaman, yung kung sino yung mga lalo na, mga bilyonaryo na, bakit sila pa yung mas lalong mababait pa, no? Oo, Parang baliktad, totoo, no? bro. Ako, sa akin, isa pa yon na nagpatunay sa akin na, kasi ang sa Richard Burrard at saka sa mga TV, usually masasama pagka may mga pera. Eh. Oo. Pero nung Kinaapi. pag na-meet mo sila, bro, sino ang masama na kaya kang ilibre kahit saan na magkano ang meal mo? Pati yung flight mo, no? Pati yung VIP. flight mo sa lahat. Kasi pero sobrang bait talaga kung nasan sila, nandoon ka. Ayaw ka. Gusto nilang ma-experience mo yung na-experience nila. Ganun sila As if kabait. para ka talagang bilyonaryo na rin kasi lifestyle na talaga nila. Although, they will not treat you as an employee. They will treat you as their family. As their family. Ayun ang naranasan ko na all throughout. Although, syempre, iba-iba naman yan, case to case yung iba. Ano eh, parang sa akin, money only magnifies the people eh. Amplifier pala, no? Oo, Kasi yung sinasabi, amplifier. paano pala yun? Yung iba sinasabi na baka magbago ka na kapag mayaman ka Hindi, na. ganun talaga siya. Na, for example, if mabait ka talaga, pagka nagkapera ka, mas magiging mabait ka. Pero yung iba kasi, nagkukunwari ang mabait lang kasi walang pera. Ah, okay. Ngayon, Okay. pagka nagkapera sila, akala nung iba nagbago, pero hindi, ayun talaga siya. Yun talaga yung Ayun talaga totoong yung- pagkatao niya. Ayun talaga yung totoong pagkatao niya. It's just that na-amplify lang siya. Parang tinelescope lang siya. Tineloscope lang na ito talaga ako. Kunyari, yung isang pusher, pag ng drugs, na illegal drugs, pagka nagkapera yan, baka maging drug lord na yan, di ba? So, Drug lord to. ano na, sa akin yan, think of it na money doesn't change people, it just magnifies. Just magnifies who you really are. Oo, Kaya, exactly. merong, di ba, rich people are evil, rich people are greedy, yun yung mga money Sa belief. MMI, tinuro yan, di ba? Tinuro yun eh, yung mga ganong negative belief about money. Na hindi At siya saka- hindi pala totoo. Sometimes, ginawa yung mind conditioning ngayon para i-balance yung society. Tama nga naman, no? Para i-balance. Kasi hindi naman talaga lahat pwedeng mayaman eh. Hindi bro, hindi pwede lahat. Hindi lahat pwedeng employer. Exactly. Merong employee, may employer, may doktor, may abogado, may nurse, may Iba-iba. ay, entrepreneur, may iba-iba eh. Kailangan balance yung society. Balance sa society eh. Pero nasa sayo na lang talaga kung anong pipiliin mong parte ng society. Kung parte ka ba ng 99% or parte ka ng 1%. I think ano rin din siya bro. It's a choice but at the same time, mafe-feel mo siya eh.
Ano feel mo na? Mafe-feel mo siya eh. Para sa akin, calling din eh. Ay, Calling, mafe-feel no? mo siya na Mm. may something talaga eh. Mm. Gano'n siya. Yung sinasabi nga na entrepreneurship is not for everyone. Totoo pala. Exactly. Totoo pala yung gano'n. Tsaka yung bukod sa na-experience mo yung kung ano yung kinakain nila, kinakain mo. Tapos word of mouth din, napakahalaga. Network. Yung network, no? Paano ka nagkaroon pala ng skill pagdating sa communication, pagdating sa pakikipag-connect sa mga tao? Saan bro, magalang kasi ako eh. Parang, sige po, ano po bang ano? Ano Ah. lang, parang kailangan mo ibaba yung sarili mo. Talagang Na, kasi ano bro, hindi ka magkakamali pag ganun eh. mm, Na, ano po bang gagawin? Paano po ba? Ganito, ganyan. So, sa akin, ayun yun, parang doon nag-start. okay. Then, nung nakita mo yung ginagawa nila, Mm, unti-unti mo natututunan kung paano mag-lead. mm, Siyempre, kaya yung sabi ko, kailangan mong gayahin yung ginagawa nila. So, unti-unti i-adapt mo. unti-unti mo na rin ma-adapt pala. Kaya, pero The way ganun they yun, talk. yung sa una, kailangan magalang ka. Pero maging magalang ka. Ngayon, isa pag nakikipag-usap ako, kahit na kanino eh, Oo. kahit na, sabi ng mentor ko, you can always tell the attitude of a person based on how he treats or how she treats yung mga tao na tingin niya mas mababa sa kanya. Kunyari, yung mga janitor, kung paano yan i-treat ng kung sino. Or yung mga tingin niya mas mababa sa kanya. Hindi, it doesn't mean na mas mababa sa kanya. Oo. Pero yung tingin niya Yung tingin na mas sa kanya, mababa sa kanya. paano niya i-treat yun. Ano yung tratuhin mo? Nangongopo pa ba siya? Ginagalang niya pa rin ba? Nagti-thank you ba siya? So, ayun yung dapat tignan ng karamihan. Kasi yung iba, pagkatingin nilang mas mababa sa kanila yun. Iba yung treatment nila. Wala eh. Very dire-diretso na parang wala nang nakita, na parang Yeah. napaka Yung iba, kung galing kung makapagsalita, di ba? So, sa akin, nakapagsalita treat everyone with respect. with respect, everyone. Kahit nga yung Be mga respectful. yung mga taong galit sa iyo, treat everyone with respect. Sa akin, ang dami ko nakausap, alam niyo naman social media, Mm. ng mga content creators ako nakausap. Nung nakausap ko sila sa chatman, most of them are call, sabi ko sa kanila, boss, thank you very much. Dahil sa'yo, kahit pa paano, nag-iba yung takbo ng buhay ko, realization ko. Thank you kasi pinaglaanan niyo ko ng oras. At sinabi ko rin sa kanila, no hate ako sa inyo. Oo. Pinapatawad ko kasi. Mm. All goods lang. Kung business is business, ganito, ganyan. Oo. Ayun, bro. At saka masarap sa pakiramdam yun. At saka sa akin, kailangan ganun kayo. Alam mo yun, parang cool ka lang dapat. Na, Cool lang dapat. hindi ka kailangan magalit sa lahat. Na alam ko, ganun din sa law of power ba yun? Or 48 laws of power. 48 laws of power na kailangan mas maging close ka sa mga enemies mo. Tama. Turn your enemies into friends eh. Parang Yeah. ganon. So sa akin, basta learn how to forgive and at the same time understand them talaga. Kailangan malawak yung understanding mo. But not to the point na ito tolerate mo. Basta kailangan maiwan mo yung mga baggages mo, di ba? Oo. Para Tama. mas mabilis ka makapag-move forward. Kasi kung Oo. magtatanim ka sa ng loob, mahirap umusad, mahirap mag-grind eh. Pero kung ile-let go mo, okay, I forgive you. Oo. Pero sana wag mo na ulitin. Oo. Move on tayo. Move Next. on na. Tuloy-tuloy lang. Talaga moving Ayun, forward doon na. ako pinaka-proud. Sa halos lahat, big creator man, may millions of followers mo sila, 100k of followers. Oo. I forgive them and I respect them at nag-thank you pa ako sa kanila. May yung pasal. Lalo na tama, yung mga, di ba, may mga naninira, may mga Oh, nambabash. Kaya yun nga gusto ko naman na pag-usapan natin dito sa na, di ba, may mga clients ka na. Tapos, nagko-content ka na rin sa social media eh. Yeah. Anong palang reason kung bakit ka nagko-content? Tapos, paano ka oo. na nila nakilala? Kasi ang objection ko, kasi ako nagko-close ng deal eh. Ang Oo. objection ko, may 1.70 billion organic views ka na na-accumulate all throughout your previous clients, international clients on different countries, different niches. Oo. But the thing is, why you are not doing it sa sarili mo? Okay. Ayun yung objection Gets. sa akin. Ngayon, sinasabi ko, kasi busy ako sa client ko, sa ganito, sa ganyan. Yes, oo. Pero somehow, hindi siya 100% counter yung objection na yun eh.
Ngayon, doon ako nag-start mag-content creation. Na gusto mo magbigay ng resulta sa sarili mo rin. Sa sarili ko, gusto kong gawin yung ginagawa ko na Oo. posting, scheduling, editing Oo. sa sarili kong content. Parang you walk the talk. Oo. Yeah. Ngayon, mas okay na yung objection kasi somehow may Wala na result silang wala na silang masabi. wala na silang masasabi. Ang dami mo na Ako followers. sinasabi ko, eto kahit pa paano 34K followers ako pero di pa ako focus po niyan. Oo. Kasi ang focus ko po is kayo. Kayo, Kasi para po, mapamilyon oo. ng followers, So gano'n. ganun siya.